Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Marso 5, 2021. Kumusta po kayo, mga kabalitaan dyan? Sana po lagi po kayong masaya. Araw-araw, gabi-gabi. Ngayon pong gabi, ating tatalakayin ang isang issue nasyonal. Ito po ay tungkol ang ating IMC issue. Former Philippine Ambassador to Brazil, Maricho Mauro, suffered multiple administrative penalties. Natatandaan po siguro ninyo, ito pong taong ito. Ito po ay laman ng mga balita last year, November, kung hindi po tayo nagkakamali. Ito po yung ambassador na kung saan pinagmalupitan ang kanyang kasambahay na isa ring Filipina. Ito pong ambassador na ito ay nakatalaga doon po sa Brazil. Mga kaibigan, sana po hindi lang administrative penalties ang kanyang dapat ipataw sa kanya. Kailangan managot po siya sa batas, criminally. She must also criminally charged for abusing a woman penalized under our revised penal code and other special law or laws. Sapagkat ang kanya pong ginawa sa kanyang kasambahay ay isang krimen. Kriminal na gawain ng isang tao. Ito po ang ating hihimayin sa gabing ito. On March 2, 2021, President Duterte fires envoy caught in video maltreating helper. President Rodrigo Roa Duterte has approved the dismissal from service of the Philippine ambassador to Brazil, who was caught in video last year physically abusing her household helper.
During his weekly public address on COVID response, President Duterte said he recently signed the order relieving Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, from service. Ang sabi po ng ating Pangulo, yung exact na wordings ay ganito po. Open quote. Yung ambassador doon sa Brazil who maltreated a household helper, ito repeatedly inflicted physical harm doon sa tao, I signed the document affirming the decision. The decision metes out the penalty of dismissal from the service. Close quote. Ito po yung matapang na pahayag ng ating Pangulo. Laban po doon sa ambassador na si Marichu Mauro. Ang kanya pong penalties, 5 po. 5 administrative penalties ang kanyang kinakaharap po sa ngayon. Ito po yung number 1. Ay ang removal from service. Pagkakatanggal po sa kanyang posisyon bilang ambassador to Brazil. Ang pangalawa, forfeiture of retirement benefits. Wala po siyang makukuha na benepisyo sa ating pamahalaan. Ang pangatlo, mga kabalitaan, cancellation of eligibility. Mawawala po sa kanya yung kanyang eligibility. Kung third or fourth or ano pa man pong eligibility mayroon po siya, mawawala po sa kanya. Pang-apat po na penalty nitong ambassador na ito ay ang sinasabing perpetual disqualification from holding public office. Hindi na po siya qualified na manungkulan sa ating pamahalaan kailanman. Panglima, panghuli pong penalty po niya administratively. Ito pong being barred from taking civil service examination. Hindi na po siya makakakuha ng anumang examination sa civil service. Ito po yung pinakamalupit na kanyang penalties sa kanyang mga kasalanan doon po sa matandang kasambahay po niya. Nag-asal hayop po siya. Kaya, ganun ang kanyang tinanggap sa ngayon. Iyan ang kanyang consequences sa kanyang ginawa. At sana yung kasambahay ay magsampa pa ng kasong kriminal laban sa kanya para po makulong. Sapagkat ang administrative case, wala pong pagkakakulong. Ang criminal po, mayroon pong kulong, bayad, danyos perjuicios
na tinatawag po natin. Mauro was recalled to the Philippines last year after video footages surfaced in Brazil showing the Filipino envoy physically assaulting her 51-year-old household helper. Pantakin po ninyo mga kabalitaan. 51-year-old woman ang kanyang pinagmalupitan. Matanda na po. Wala pong awa itong si Mrs. Mauro sa kanyang kasambahay. Kanyang kababayan pa. Kung hindi po nahagip ito ng camera, ng video, mawawalang parang bula itong krimen na nagawa po niya sa kanyang kasambahay. Sapagkat yung kasambahay po hindi rin po magsasalita dahil po makapangyarihan itong si diplomat na si Maricho Mauro. Ito po sana ang dapat ayusin ng ating pamahalaan. Unang-una, yung mga mental capability ng ating mga manggagawa sa ating pamahalaan. Ito'y patunay lamang na itong si diplomat ay hindi po stable ang kanyang pag-iisip. Wala pong matinong tao na gagawin po yun sa kanyang kasambahay. Sinayang po niya ang kanyang posisyon, ang kanyang benepisyo sa pamahalaan, ang kanyang eligibility. Lahat po nawala sa kanya. Iyan po ang napakalupit na parusa na dapat talaga niyang matanggap mula po sa ating pamahalaan. Sino po ang nagpataw sa kanya ng mga ito? Ang DFA po. And being affirmed by the President. Sa mga nandiyan po sa DFA, salamat sa inyong desisyon na ito. Pabor po sa kasambahay, sa maliit na kasambahay na kanyang pinagmalupitan. Para sa inyo po ito. Sa ating Pangulo, ito po'y isang patunay na nakagawa po siya ng kabutihan. Hindi lamang sa ating bayan, kundi sa maliit na kasambahay pong iyon. Para sa iyo po ito. Wala po talaga justification yung kanyang ginawa. Ang pagmalupitan ang isang walang kalaban-laban na matandang kasambahay. Isang kababayan po niya. Itong si Mrs. Mauro, nag-asal hayop. Kinurot, minura, at kung ano-ano pa. Ang lupit mo.
Mrs. Mauro. Huwag kang baboy. Welcome, Baboy! Welcome, Baboy! Siya'y kilala ang hilig tumura kung saan sa Ayan po, para sa iyo po yan, Mrs. Mauro. Huwag kang baboy. umuupo pa siya sa mismong kalsada. Tinuraan niya, wag, 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 wag kang baboy! 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 Sa lipunan. Wag kang baboy! Ichinisan Ang lupit mo sa iyong kasambahay. Ang lupit mo, Mrs. Mauro. yeah, malapit siya right. Aha, malapit siya baby. Malapit siya all night. Well, itong song na to sa mga girl na tulad mo kasi ang lulupit nyo. Kaya gusto kong i-broadcast the things you do. Yo, bitchy, bitchy baby. Yeah, baby, that's you. Malapit ka para sa akin. And I hope you understand. Sana po ang ganitong asal ng ating taong pamahalaan ay hindi na pamarisan ng iba. Ito po ay hindi karapat-dapat manungkulan sa ating pamahalaan. Sabi po niya sa kanyang televised interview, saad po niya, there is no justification for what I did. Tama po naman. Wala pong justification ang iyo pong nagawa. Wala. Sabi pa po sa balita, nagsisisi si dating ambassador to Brazil, Maricho Mauro, sa kanyang ginawa. Wala na po. Magsisi ka man. The damage has already done. Wala na po. Magagawa ka. Kundi ang tanggapin ang parusa na naaayon sa batas, naaayon sa inyong itikita. Naayon sa batas ng DFA. Yun na po ang dapat mong tanggapin. Wala pong iba. Ikaw kasi ay isang mad boss. Wow, wow. Mad Bass. Mad Bass. Loud enough. Loud enough. Loud enough. RDX. Crush the road like crackers. We party hop like frog. We shell the bar like peanut. Crazy gal anywhere we lean up. Ang sabi pa po sa balita, iaapila ng kampo ni Maricho Mauro ang desisyon ng DFA at ng presidente sa korte. Iyon po ang kanyang karapatan, mag-apila. Ngunit, paniguro, hindi na po ito mababaliktad ang desisyon ng DFA at ng ating Pangulo. Kasi siya, isa siyang mad boss. Mad boss. Fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no flights and on the beach castle. Think them bad but them style want remodel. Mad Bass. Gal them say we are the mad boss. Boy them try the
Style them a style criminal, but them broke like crack. Mantakin mo mga kabalitaan. Ang inaasahan lang ng kampo, pati ang suspect ay suspension ang kanyang parusa. Hindi po suspension ang nararapat po talaga sa iyo. Dapat talaga tinatanggal sa iyo ang posisyon. Lahat ng benepisyo mawawala sa iyo. Iyan ang tamang ginawa ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ng DFA, na dapat tinanggal ka. Wala ni singkong duling ang makukuha. Dahil sa iyong kababuyan, sa iyong kasambahay. Sa muli po, ako po ay saludo sa ating Pangulo sa desisyong ito. Sa ating DFA, ako po'y nagpapasalamat dahil po ay para sa kapakanan ng kasambahay ang inyo pong ginawa. Sa former Philippine Ambassador to Brazil, si Maricho Mauro, para sa ito. Iyan ang nararapat po sa iyo sapagkat ikaw ay isang mad boss. Wow, wow, mad boss, mad boss. Loud enough, loud enough, loud enough. RDX, crush the road like crackers. We party hop like frog. We shell them all like peanut. Crazy gal anyway. Aasahan ko po na ang lahat ng benepisyo niya ay hindi niya muling makukuha sa ating pamahalaan. Tama lang. Tama lang. Wala ka kasing pinagkatandaan. Diplomat ka. Diplomasiya dapat ang nasa kukote mo. Hindi yung silakbo ng iyong damdamin. Diplomat ka. Diplomat. Tandaan po ninyo yan, Mrs. Mauro. Nag-asal hayop ka dahil sa iyong pagmamaltrato sa matandang kasambahay. Anong naiisip mo noong ginagawa po ninyo yan? Mrs. Mauro, masaya po ba kayo? Isa kang babae. Isang babae rin yung minaltrato, pinagmalupitan. Para kang hindi tao. Mababa ka pa sa tao. Sa ginawa po ninyo yan. Mababa ka pa sa walang pinag-aralan, Mrs. Mauro. Ngayon, gusto mong umapila? Gusto mong mabawi yung mga benepisyo mo? Gusto mong sabihin, suspension lang ang parusa na narapat sa iyo? Hindi. Hindi. Nararapat lamang lahat ng yun mawala sa iyo. Buti nga sa iyo. Ang lupit mo kasi. Ichini Sanshik. Malapit siya, baby. Yeah. Malapit siya, right. Malapit siya, baby. Malapit siya all night. Baby. Malapit siya, baby. Yeah. Malapit siya, right. Malapit siya, baby. Malapit siya all night. Well. Iyan. Sana magsilbing leksyon ang kasong ito sa lahat ng uri ng mga pampublikong naninilbihan sa ating bayan.
Huwag po ninyong gagawin ang ginawa ni Mrs. Mauro. O hindi po. Nandito po ang ihambalos. Laging nakanda para kayo ay ihambalos. Tandaan po ninyo. Tandaan po ninyo yan. Hindi po makakalampas sa akin ang ganitong mga uri ng mga pag-uugali dyan po sa ating pamahalaan. Kababae mong tao, diplomat ka pa naman. Diplomasiya ang kailangan mo sa iyong katulong. Wala ka talagang pinagkaiba noong mga hayop dyan sa lansangan. Walang-wala. Ha? Baboy ka kasi, di ba? Welcome, Baboy! Welcome, Baboy! Sa'y kilala. Ayan. Huwag ka daw maging baboy, Mrs. Mauro. Kwentuhan, umuupo pa siya sa mismong kalsada. Tinuraan niya, wag, 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 wag kang baboy. Wag, 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 Huwag kang baboy. wag, 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 wag kang baboy. Wag, wag, wag. Iyan po ang asal noong dating ambassador to Brazil na si Mrs. Maricho Mauro sa kanyang kasambahay. Ito naman si Pepe, mahilig ay umihi, kung saan-saan pa din. Kasunod pa po nung mga balita, sinabi po ni Maricho Mauro ang ganitong mga kataga. Kinokondina niya yung pahayag ni Senador Bongo kung saan tinawag po siya na abusive official. Loko-lokong babaeng ito. Anong ibig mong sabihin, Mrs. Mauro? Hindi ka abusive official? Ano ka? Behave official? Yung mga penalty mo, yung 5, indikasyon po yun na ikaw ay abusive official. Ang tanga po ninyo. Malaki ang pinag-aralan mo, mataas. Malaki pa sa barilis, mataas pa sa iyong sarili. Ngunit, ang sabi mo, hindi ka abusive. Wow. Hindi ba abusive yung ginawa mo sa kasambahay mo? Tama naman yung sinabi ni Bongo. Abusado kang opisyal ng ating pamahalaan. Bakit ka mo? Kung hindi ka ambassador or diplomat, hindi mo magagawa yun. We party hop like frog. Kaya lang abusado ka dahil sa kapangyarihan mong Fresh like dala-dala. clean like we live in a bleach. Kapangyarihan On the beach castle. Tick na ibinigay sa iyo ng ating pamahalaan. Tell them say we are the mad boss. Boy them try the freestyle, them a style criminal, but them broke like crack glass. Yo, I'm gonna think we pour round ya so I will liquor. I'm gonna think we pour round ya so I the liquor. Abusado ka. Totoo. Bakit?
Kinurot mo. Piningot mo. Ha? Sinampal mo. Tinadyakan mo. Pinagmumura mo ang isang matandang kasambahay mo. Iyon po ba ay hindi abusive? Pang-aabuso sa kapwa mo, sa iyong kasambahay? Ha? Mrs. Mauro, babae ka pa naman. Ha? Hindi po ba yan pang-aabuso sa kapwa? Itong ginawa mo? Madbus ka talaga. Buwang kang amo. Yan ang totoo. Buwang kang amo. Cross the road like crackers. We party hop like frog. We shell them all like peanut. Crazy gal anywhere we lean up. Fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no like sand at the beach castle. Think them bad but them style one. Kagabi po, sabi po niya sa balita, yung kasambahay po niya, parang itinuturing niyang kapatid sapagkat sabay sila lumaki. Sabi po niya, yun ang sabi niyang pangmamalinis sa kanyang sarili. Ngayon, ang tanong ko, Mrs. Mauro, tinuturi mong kapatid ang isang tao. Ganun ka ba? Magturing ng isang kapatid? Sinasampal mo? Tinatadyakan mo? Kinukurot mo? Minumura mo? Linti ka? Ganun ba? Mrs. Mauro? Ganun pala ang ginagawa mo sa iyong kapatid. Ha? Mukha ka nga talagang abusada. Ha? Ganun pala ang ginagawa mo. Ganun pala ang ginagawa mo sa kapatid mo. Then, sasabihin mo, hindi ka abusado. Wow. Very good. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no like sand at the beach castle. Think them bad but them style one remodel. Ngayon, saan ka pinulot? Why them try the style them as Sinalba ka ba ng iyong pagmumura, ng iyong pananampal, ng iyong pangungurot sa kasambahay? Isinalba ka ba sa iyong posisyon, sa iyong eligibility? Ha? Sa lahat ng mga penalty na pinataw po sa iyo ng ating pamahalaan, wala kang nasandigan kahit isa, kahit yung abogado mo. Kahit ang abogado mo, di kampanilya. Dahil sa mga video footages, nakita po yung ebidensya. Paulit-ulit mo ginawa sa iyong kasambahay ang pang-aabuso, pagmamaltrato. Ganun ba ang ginagawa mo sa iyong kapatid? Araw-araw, paulit-ulit. Hindi ka dapat maging kapatid sa iyong kapatid kung ganun ang asal mo. Abusada ka. Malaki kasi ang kapangyarihan ng isang diplomat. Sinasaluduhan ng mga kababayan natin
ng ibang bansa kapag ikaw ay isang diplomat. Kahit mental abuse. Ibinigay mo doon sa kasambahay. Kasi yung mga ginawa mo, parang hindi na ito nakakatulog. Mad Boss. RDX Mad Boss. Mayroon ng tinatawag na mental disturbances sa kanyang sarili. Go to the mad class. Baka ang iisipin niya, paggising niya sa umaga, yun naman ang gagawin mo sa kanya. Kaya hindi siya mapakali. Yun po ang tinatawag na mental abuse. Walang hiyang diplomat na ito. Napaka mad boss. Loud enough. Loud enough. Loud enough. RDX. Crush the road like crackers. We party hop like frog. We shell the bar like peanut. Crazy gal anywhere we lean up. Fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no flights and on the beach castle. Think them bad but them style want remodel. Mad Boss. Gal them say we are the mad boss. Boy them try the style them a style criminal but them broke like crack glass. No, I'm gonna think we pour round that's how we liquor. I'm gonna think Sabi pa po sa balita, remorseful daw si Mrs. Mauro. Labis ang pagsisisi sa ginawa. Kinasukan siguro ito ng espiritu ni Taning noong mga oras na yon. we can do a name donkey. Kick that a kick. We style Hindi naman sinasabi natin na hindi na sinasadya. Sapagkat kung hindi niya sinasadya iyon, we name like my isang best lang gagawin niya ay yung paulit-ulit. Nagiging habitual na yung kanyang pag-uugali na maltratuhin ang isang matandang kasambahay niya na isang Filipina. Mad boss talaga siya. Sabi pa po niya, open quote, I wish the DFA also considered the letters of support from overseas Filipinos attesting that I never mistreated anyone. remodel. Close quote. Yan po ang sabi ni Mrs. Mauro. Them a style criminal but them broke like crack glass. Napakatamis. That's how we liquor. I'm gonna think we pour round that's how the liquor. Exonerated yung wordings. Napaka sinungaling nito. Gagamitin pa niya yung ating mga kababayan dyan po sa Brazil. Nagkala po siya ng mga sulat. Gary Chucks. Pabor po sa kanya. Kasi po, ang aking sa pantaha, binayadan po itong mga kababayan natin para lamang magsabi ng kasinungaling na hindi po siya nagmamaltrato kanino man. Loud enough. Loud enough. Loud enough. Wow! Ano pala yung tawag mo doon sa ginawa mo? Hindi po ba yun pagmamaltrato? Ha? Mistreated? Yung kasambahay mo? Walang hiya kang Mrs. Mauro ka? Huwag mo pong gamitin yung ating mga kababayan dyan sa Brazil. Nasasabihin mo may suporta sila. May mga sulat kang nakalap.
para sabihin sa iyo, sabihin sa sambayanang Pilipino na hindi ka nagmaltrato sa kahit sino man ng mga Pilipino doon. Magkano po ang binayad mo sa mga Pilipino na gumawa po noon? Baboy ka. Napakababoy mo, Mrs. Mauro. Yan o, para sa iyo ang kanta. Wag kang baboy! Wag kang baboy! Ito naman si Pepe, ang hilig ay umihi kung saan pader o kaya isang poste. Ginulpi mo. Manggugulpi ka pala, Mrs. Mauro, sa walang kalaban-laban na matanda na sinasabi mong parang kapatid mo. Ang linis mo sa television. Ang ganda mong magsalita, para kang anghel sa langit na inaalihan ng masamang espiritu. Tapon ng yosi, balat ng candy, kalat ng bubble, Ngayon sabihin mo sa taong bayan, supot at wala ka ba talagang minaltrato? amoy ihe. Yan ang amoy niya. Buti nga sa'yo na wala lahat. Wag, 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 wag kang baboy. Lahat ng pinaguran mo sa loob ng 26 na taon sa serbisyo, kahit isang 5 duling, wala kang makukuha sa amin. Wag kang baboy. Ang baboy mo kasi. Wag kang baboy. Wag kang Mad boss ka pa. Ha? Wow, wow. Mad bass. Mad bass. Loud enough. Buwang na amo. RDX. Cross the road like crackers. Napakabuwang na amo. We shell the bar like peanut. Crazy gal anywhere we lean up. Fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no flights and on the beach castle. Think them bad but them style want remodel. Mad bass. May kakampi po itong si Mad Boss. Ha? Si Mrs. Mauro, may kakampi sa katauhan ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. Dinidescribe po niya ang diplomat bilang isang fine diplomat. Wow. Fine diplomat pala ang magmaltrato ng kasambahay. Ibig sabihin po nung fine, very good diplomat. Very good diplomat. Ngunit ang sa pantaha ko po, sa tinura ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. ay ironical. Baliktad yung gusto niyang pakahulugan o meaning. Kasi po yung fine, pwede mong gamitin iyon sa ironic way. Pwedeng gusto niyang sabihin, very bad diplomat itong si Mrs. Mauro. Kaya lang, baka hindi po alam ni Mr. Locsin iyon. Fine diplomat ang manakit ng kasambahay. Ang pobreng kasambahay pinagmalupitan ng makapangyarihang diplomat.
natin dyan po sa Brazil. Yun po pala ang ibig sabihin Yo, wow. ni Locsin. Yo, you know. RDX. Anong nangyayari po sa ating pamahalaan? Marcos Mad Boss. RDX Mad Gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa, sasabihin, fine, diplomat. Themself get kicked out of the Loko-loko ang kaisipan nitong Locsin na ito. Yo, you know. Look. Kuda ng kuda rin. Pointless naman ang kinukuda. Kinukuda mo. Pointless, Mr. Locsin. Wow. Mad Boss. Loud enough. RDX. Crush the road like crackers. We party hop like frog. We shell the bar like peanut. Crazy gal anywhere we lean up. Fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no flights and on the beach castle. Think them bad but them style want remodel. Mad Boss. Gal them say we are the mad boss. Boy them try the style them a style criminal but them broke. May tililing sa utak at sasabihin, fine, diplomat nitong kumag na DFA secretary. Sa kanya, fine diplomat siya. Kabaro po niya yan sa DFA. Ipagtatanggol nitong kuda ng kuda dyan po sa DFA. We style name hospital, sick that sick. We party hard so tough like brick. Our stash full of muscles and tick. Turn up the street like volume loud. X to we name like Malcolm. The party a shot like. Them strap with a long strap with a Mad Boss. Tell them say we are the Mad Boss. Patunay po Style them a style criminal. na natutupad din ang ibang pangako sa atin ng ating Pangulo. Ito po yung tinatawag po niyang paglilinis niya sa ating pamahalaan. Yung mga tiwali ay dapat niyang aalisin. Ito po, marami na po ang nasampulan. Kasama na itong diplomat na itong may tililing sa utak. Crazy gal anywhere we lean. Si Maricho Mauro. Clean like we live in a bleach buckle. Gal no flights and Sana hindi po maging selective ang ating Pangulo sa paglilinis sa ating pamahalaan. criminal but them broke like. Sana itong si Mrs. Mauro I'm gonna take my pour round yes I liquor. Mad Boss. Gal them say ay maging matatag na sample dyan sa ating pamahalaan na ang ating Pangulo ay wala pong sinasanto. Kaya lang, noong mga nakaraang taon, mayroon pong mga issue. Yan po sa customs. May tinanggal po siya. RDX Mad Boss. Pagkalipas ng ilang buwan, ibinalik sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sana po kapag mayroong ginawang katarantaduhan dyan sa ating pamahalaan, wag na po ninyong ibabalik. Wag na po, Mr. President. Yung mga mad boss na yan ay wala pong puwang sa ating pamahalaan. Anay po iyan. We party hop like Anay nasisira sa ating institusyon. fresh like green apple. Clean like we live in a bleach buckle. Gal Si Aguirre, them bad but them si Aguirre, yung kuda ng kuda rin, yung nagpakulong sa ating kababayan na si Senador De Lima, yung aking kababayan na taga-Iriga. I'm gonna take my pour round. Kuda ng kuda, Mad Boss. tinanggal, nag-resign, ngunit ang totoo, tinanggal po siya. Ngayon, ibinalik
sa serbisyo sa ating pamahalaan, sa ibang ahensya. Sana po ang Pangulo, kung seryoso po kayo sa paglilinis sa ating Party hard so pamahalaan, oh, a stash full of music. dapat wag na ninyong ibabalik itong mga taong ito, Malcolm, the party a shot like sapagkat doon sa ibang ahensya na kanilang hahawakan, ganun din ang gagawin po nila. criminal, but them Magiging anay din po sila doon. Sisirain yung ahensyang iyon. Kaya po, kawawa ang mga taong gumagawa doon ng totoong serbisyo sa bayan. Pati sila nadadamay. Tanggalin po natin yung mga mad boss, the road like crackers. We party buwang na amo dyan sa ating pamahalaan. crazy gal anyway. Mad boss, Fresh like asal baboy, living on bleach back. malupit, napakalupit. But them style one Katulad po nitong si Mrs. Mauro, isang babaeng malupit sa kanyang kasambahay na isang matanda. I'm gonna take my pour around ya sa Angelica. Mad boss. Isang matanda, 51 anyos. Kaedad po niya. Siguro nagmiminopos itong si Mauro. Kaya natuon doon sa kawawang matanda yung kanyang tililing. Kung may tililing ka, ang gawin mo, ang gawin mo, Mrs. Mauro, yung iyong ulo, yung ulo, kumuha ka ng martilyo. Loud enough. Paghahampasin mo ang iyong ulo Loud enough. para matawan ka Loud enough. sa ginagawa mo sa kasambahay. Sayang po yung salitang diplomat. Binaboy po ninyo yung salitang iyon. Sa ginawa po ninyo, nagmukha po kayong baboy. Nag-asal baboy. Hindi po ganyan, Mrs. Maud. Dapat kayo po ay haligi ng isang halimbawa sa ating pamahalaan sapagkat nandyan po kayo bilang isang diplomat. Hindi po isang mamamatay tao. Manggagawa ng panggugulpi sa kapwa. Ang lakas ng loob mo nung hinahampas mo, kinukurot mo yung kasambahay mo. Nakita ko po sa video. Ang uragon mo, Mrs. Mauro, ang tapang mo. Ngayon, nawala yung tapang mo. Nawala yung sungay mo. Dahil nawala sa iyo ang lahat. Ngayon, gusto mong umapila. Sige, karapatan po ninyo yan umapila ka. Ngunit po, mawawalang saysay yung iyong apila sa ating korte. Malaki po ang ebidensya, mabigat. Dahil nakuhanan po, nasipat ng CCTV. Na ang CCTV, ikaw mismo ang naglagay. Mantakin po ninyo mga kabalitaan. Siya po ang naglagay doon. Ngayon, siya pala ang makukunan ng kasamaan ng pag-uugali. Mabuti nga sa'yo. Mga kabalitaan,
Marami na pong mga issue. Katulad nito, mga nakaraang taon. Salamat po sa video na yon. Salamat din po sa nag-upload sapagkat ito po ay naging viral doon po sa Brazil. Nakaabot po sa ating bayan. Naging viral din. Wow, wow. Mad Bass. Mad Bass. At ngayon, nakaabot po sa ating Pangulo. Inimbestigahan ng DFA alinsunod sa order ng ating Pangulo. Ngayon, noong March 2, 2021, pinataw ang matinding parusa laban sa kanya. 5 administrative penalties. Uulitin ko po ang mga penalties na kanyang natanggap dahil sa kanyang pangbababoy sa kanyang kasambahay. Ang una, removal from service. Wala na siya sa serbisyo. Ngayon, kaya po, former PH ambassador to Brazil. Pangalawa, cancellation of eligibility. Wala na po siyang eligibility sa ating pamahalaan. Sayang. Pangtatlo, forfeiture of retirement benefits. Wala na po siyang matatanggap kahit 5 duling sa ating pamahalaan galing sa ating bulsa. Pang-apat, perpetual disqualification from holding public office. Wow. Kailanman, hindi na siya pwedeng manungkulan sa opisina ng ating pamahalaan. Panglima, pinagbabawal na sa kanya ang mag-take ng exam sa civil service. Wow, wala na. Wala na pong career. Ito pong si Mrs. Mauro sa ating pamahalaan. Kahit po sa private. Wala na pong kukuha nitong kumag na ito. Asal, hayop. Mabuti nga sa'yo. Ganyan ang nakukuha sa mga taong may kapangyarihan ngunit mapang-abuso sa kapwa. Ganyan ang nakukuha ng mga mad bosses na walang alam kundi ang kanilang kabuwangan sa buhay. Salamat po sa ating pamahalaan. Job well done ang ginawa po ninyo para sa ating pobreng kasambahay. Justice talaga ang ipinataw po ninyo. Sa akin nga po, sabi ko po noong una, dapat po criminally liable din po siya. Sapagkat ang ginawa niya ay isang krimen sa isang matandang babae. Penalize po yan sa ating revised penal code at ng iba pang special law or laws. Sana makulong ito. Makulong ito. Para doon sa kulungan, siya magsisi. Para mapag-isip-isip niya
na ang kanyang kapangyarihan noon wala nang magagawa sa ngayon, lalo na kung nasa loob na siya ng kulungan. Lahat ng santo, kanyang darasalan. Kahit ang kanyang asawa. Gagawin na niyang santo para lamang makalabas sa kulungan. Yan ang mad boss. Crush the road like crackers. Ganun po ang nakukuha sa kalupitan. Yo, wow. Ganun po ang tinatanggap, hindi po kabutihan. Ichinisanshi. Malupit po ang kanyang ginawa sa kapwa niya, ibabalik po sa kanya kalupitan din. Iyan po ang sinasabing negative karma. Itong song na to ay dedicated Kung ginawa mo sa iyong kapwa ay kabutihan, ibabalik po sa iyo kabutihan. kaya gusto kong i-broadcast the things you do. Yo, bitchy, baby. Lahat pong pangpang, sabi nga ni Kayan sa Bicol, may kahampang. Understand? In every bank, there is an opposite bank. Napapuzzle na kayo. Totoo po yan. Kung makapangyarihan ka, Kalupit, man. may katumbas ka, may katapat kang mas makapangyarihan pa sa'yo. Yun po ang nangyari kay Mrs. Mauro. Ang kanyang katapat ay ang ating Pangulo ng Republika. Party, syempre nandyan siya. Akala po niya, makapangyarihan siya. Tulad niya, Lahat ng sasabihin ng kasambahay email, sasabihin niya ay hindi yan paniniwalaan at di ng lang sambayanan. Ako ay isang diploma. hindi ka Sino siya? magbagsak ka sa Yan ang naiisip nitong kumag na si Mrs. Mauro. magiging fan. Palagi kang may Ngunit, paano malapit siya nangyari na siya ay paraan sa dami pinarusahan ng ating pamalaan? Dahil po sa kapangyarihan kung bakit ng CCTV. na ang dumikit. No regret. Dahil po, ito, yung CCTV Katapat ay hindi po nagsisinungaling. malapit siya chong pare mark my word. Kasi pati mga bakla di Sana po, sa atin lahat, ang pagmamalupit sa kapwa, siya all night. Come on. wala pong puwang Siya right. sa ating mga buhay. Malapit siya all night. Come on. Malapit siya baby. Yeah. Malapit siya right. Sana magsilbi sa ating ito lahat na isang Siya right. example para wag nating pagmalupitan ang sinuman. Siya'y isang Wala pong karapatan ang isang tao magaling siyang mag-control. Dahil na pagmalupitan ang isang tao. May it be right or wrong. siya ay bulgar. Ready siyang May rason ka man o wala. tilugar. And you know what? Wala pong justification. Mag-cruise lang ang landas. Unless otherwise, mga kabalitaan. Balls at tomato. Iyon po Hinadak ay nasa power mo o boss. purview ng pagdidisiplina katulad po sa ating mga Bing limaso. anak. Mo na ba? Ang trip at ang hilig. Hindi yung lupit, Tan ang lahat kundi pagdidisiplina. X-rated para i-rate mo siya. Malapit ka baby. Pero sa ganitong uri, hindi po ito disiplina, kundi isang pagmamalupit sa kapwa. All night, come on. Malapit siya baby. Yeah. Malapit siya right. Malapit siya baby. Malapit siya all night. Come on. Malapit siya baby. Yeah. Malapit siya right. Malapit siya baby. Malapit siya all night. Come on. Malapit siya baby. Yeah. Malapit siya right. Kaya po, sa iyo, Mrs. Mauro, Ichinisanshi.
Ang lupit mo. Ang lupit mo. Ang laki mong baboy. Isa kang buwang na amo. Sagutin mo lahat ng aking katanungan. Tingnan natin kung masasagot mo. Kawawa po nung matanda. Nakikita ko po sa video. Halos madurog ang puso ng ihambalos. Hindi ko po yan palalampasin ang ganyang mga uri ng krimen sa ating pamahalaan. Ang baboy mo, Mrs. Mauro, Maricho Mauro, nakakatakot ka maging isang kapatid. Nananampal ka, nananadyak ka, nangungurot ka, nang pinagmumura mo. Nako, oh, traidor ka daw, sabi ng kanta. Oh? Sasabihin mo, napakagandang mga salita nung nakatalikod na yung matandang kasambahay mo. Sasabihin mo, parang kapatid mo, ang turing. Wow. Traidor ka. Baboy ka. Sana po, sa atin lahat, RDX. mga Pilipino, Like crackers. umiral pa rin sa atin We shell the bar like yung pagiging magalang sa matanda. fresh like green apple. Clean like we living out. Hindi po No flights. pagiging malupit sa matanda. Hindi po yan kaugalian natin bilang isang Pilipino. Style them a style criminal, but them Nakakalungkot po isipin I'm gonna think my pour round, that's how we liquor. I'm gonna think my na ang isang tao mataas ang pinag-aralan. Yung isang tao na nasa baba, inaapak-apakan lamang nitong mga hudas na ito na nasa taas. Akala po nila makapangyarihan sila sa lahat. Akala po nila itong pobreng nasa baba ay hindi po lalaban sa kanila. Yan po ang pagkakamali ni Mrs. Mauro. ex to William like Malcolm. The party Mayroon pong kakampi. is chopped with Mayroon pong kakampi ang pobreng matanda na kasambahay po niya. criminal, but them look like crack. Ang CCTV, Pour round, that's ang DFA, at ang ating Pangulo. tell them say we are the mad boss. Kaya po ang aking kapurihan, ihambalos po natin sa kapurihan ang ating Pangulo sa kanyang desisyon. Salamat po, Mr. President. DFA, sapagkat nasa logical, We party makatuwiran, just ang inyo pong mga desisyon. Laban po sa kumag na ito na isang diplomat pa rin na ang ating bansa, ngunit nag-asal hayop. tell them say we are the mad boss. Mabuti nga sa'yo. Criminal, but that's how they liquor. Ang bilis po nung karma, sapagkat nung isang taon pa lang ito nangyari. Hindi pa nga isang taon, bumaba na yung desisyon. Napakabilis. Talaga po. Sabi nga ni Mrs. Mauro, railroaded daw yung ginawa ng DFA o niratsada. Shot fire. Niratsada. Tama nga naman. Loud enough.
Dapat talaga niraratsada ang ganitong mga kaso sapagkat siya nga niratsada niya ng pananampal, pangungurot, pagmumura ang matandang walang kalaban-laban sa kanya. Ano, Mrs. Mauro? Dapat lang, ganun ang ginawa ng ating pamahalaan. Ngayon, sasabihin mo, niratsada ka? Wala po. Walang niratsada rito, kundi ikaw ang niratsada mo, yung pobreng matanda sa pagmamaltrato. Binaboy mo yung matanda. Pinagmalupitan mo. Linti ka. Babae ka pa naman. Ganon ang ugali mo. Diplomat ka pa naman. Dapat nasa iyo ang diplomasya. Ngayon, naalis ka dahil sa kababuyan mo. Buti nga sa'yo. Gusto mo ba palakpakan ka ng Ihambalos Multimedia? Ha? Oh, gusto mo? Ito. Ito pa. Oh, wow. Yan ba ang gusto mo? Ironic? Ang dating? Mrs. Mauro? Gusto mo pa ng atensyon? Ki-SP ka yata eh. Gusto mong sumikat sa buong bansa. Kahit po sa Brazil. Gusto mong atensyon? Ito. Tililing. Tililing. Tilililing. Ang isip mo. Kung stable ang iyong pag-iisip, hindi mo po yun na isip na gawin. Kaya lang, may lililing ka sa isip mo. Pipipiping ang isip mo. Mrs. Mauro. Yan po ang kinagagalit ng Ihambalos sa mga ganitong uri ng kahambugan, ng pag-aabuso sa ating mga tao diyan po sa ating pamahalaan. Tandaan po ninyo, hindi po natatakot si Mr. Urago ng Bayan sa inyo. Ito po ang iyong katapat. Tandaan po ninyo. Sa akin, lahat ng mga katarantaduhan po dyan, lalo na ang ganito, yung maliliit, yung subject ng kalukuhan po ninyo, hindi po yan makakalampas sa akin. Sapagkat ang inyo pong lingkod ay para po sa maliliit, sa mga inaagrabyado. Kakampi po ninyo ako sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Ngunit kalaban po ang inyong lingkod ng mga gumagawa ng kabalastugan, ng katarantaduhan sa ating pamahalaan lalo na. Mrs. Mauro, ngayon, ordinaryo ka na lang na mamamayan ng ating bansa. Wala ka ng kapangyarihan. Siguro, hindi ka na nakakalabas dyan sa iyong lungga dahil sa kahihiyan. 10 na ng iyong mga anak
iyong asawa dahil sa ginawa mo. Mad boss ang tawag po sa iyo. Buwang na amo. We party hop like frog. We shell them all like peanut. Crazy gal, Parang buwang na aso. fresh like green apple. Naglalaway. Gal, no flights and at the beach castle. Think them bad, but them style want remodel. Mad boss, gal them say we are mad. Nako. Why them try the style them a style criminal, but them broke. Ito po ay isang indikasyon. Dito po sa Ihambalos na katulad po sa sinasabi ko noon pa, kahit man po sino sa inyo, ang ating Pangulo, sa lahat ng mga matataas na katungkulan sa ating pamahalaan, kung nakagawa ka ng kabutihan, ang Ihambalos po, ay pinupuri po kayo. Kapag kayo naman ay gumawa ng hindi karapat-dapat sa ating pamahalaan, kahit sino ka man, ihahambalos ka ni Mr. Urago. Napatunayan po ninyo, ilang bisis ko na pinuri ang ating Pangulo. Ngayon, inulit ko po. Si Bongo, inulit ko po na pinuri. Ganun po talaga ako. Wala po akong sinasanto. Kahit kababayan ko, kahit kaibigan. Kapag ang tingin ko ay mali, ay mali. Ang tama ay tama. Huwag nating gawin ang mali ay tama at ang tama ay maging mali. Yun po ang aking prinsipyo sa buhay. Kaya po, ganito po, uri ang inyong lingkod na isang kritiko. Hindi po yung iba, kahit may ginawa na kabutihan, binabatikos pa rin. Hindi po ako katulad nila, magugunggong sila. Hindi po hindi po ako nakapikit sa mga totoong nangyayari sa ating bayan. Hindi po nakapikit ang Ihambalos. Kahit kahapon, binabatikos kita, gumawa ka ng kabutihan ngayon, pupurihin kita. Ganun po uri ang Ihambalos. Hindi po bulag sa katotohanan. Hindi po ako katulad ng mga politiko diyan. Kapag kalaban, kahit anong gawin nung kabila na kabutihan, ang nakikita ay mali pa rin. Ha? Kaya po, patraidor daw, ang sabi ng kanta. Ha? Ngayon po, ako po'y magpapasalamat sa inyong lahat. Sapagkat lagi po kayong nandiyan. Mga kabalitaan. Siguro po hanggang dito na lang ang ating pakikipag-ugnayan sa gabi pong ito. Sa lahat ng aking mga mga nanood po ngayon sa gabi, salamat po sa inyong lahat. Patuloy po kayong sumubaybay sa akin, lalo na po sa aking YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia. Paki-subscribe po. Sapagkat kung dadami po tayo, marami po tayong matutulungan. Ang advokasya po ng inyong lingkod, kapag kumita na po ang ating YouTube channel, live po tayo na tutulong sa ating mga kababayan.
Tandaan po ninyo, si Mr. Oragon ng Bayan ay mananatili dito sa Ihambalos hanggang ako ay nabubuhay pa. Kagaya po ng mga sinasabi ko sa nakaraan, Wow, wow. ang inyo pong lingkod ay immune na sa mga threat. Kahit saan man tayo tumungo, sa ilalim man ng lupa, kung oras ko na, ay oras na. Pag hindi na po ako nag-broadcast, alam na po ninyo kung ano nangyari. Tandaan po ninyo, ako po ang magiging bibig ninyo, magiging mata po ninyo, diyan po sa pamahalaan. Ang laban ko po ay laban po ninyo. Ang tinig po ninyo ay tinig ko. Ang natitingnan po ninyo, yun din ang aking pagtingin. Sa muli po, marami pong salamat sa lahat. Nandyan po ang ating nag-view. Nakikita ko po kayo. Lumbaw, si Mr. Lumbaw, ang aking classmate noong high school dyan po sa Partid State University. Aldrin Debel, salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan sa akin ngayong gabi. Dyan po sa Iriga, kung hindi po ito, hindi po ako nagkakamali. OJ Martinez. Hindi po ako nagkakamali, taga San Ramon po ito. Diyan po sa Iriga City. Kumusta po si Madel? Ha? Kumusta po yung SAP diyan sa Iriga City? Ha? Totoo po ba? Ha? Na yung mga nakakuha diyan, kamag-anakan ni Madel. At nakakuha po daw si Ganggang ng 5,000, yung dating mayor. Wow naman. Kumusta po yung ating mga kababayan dyan sa Iriga City? Sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Wow, wow. Mad Bass. Mad Bass. Loud enough.